Alright. In today's video ay nandito kami sa Aningalan, San Remigio, Antique. Isa itong bulubunduking lugar dito sa Panay Island na tinatawag din nilang Little Baguio of Antique. Ito talaga yung lugar na gusto kong puntahan nung nag-road trip ako sa Tubungan. Kaso di natuloy kasi di ko pa kabisado yung daan. Dalawang daan papunta dito. Either dadaan ka via San Joaquin to San Jose Highway, which is mga 4 na oras ang biyahe, or via Tubungan to San Remigio, which is mga 2 oras lang. Kaso matatarik naman yung mga daan at may mga lubak pa. Kaya doon kami dumaan sa may San Jose kasi mas safe doon kahit malayo. Dito kami nag-overnight sa Sea Cafe. Maganda tong resort na to kasi futuristic ang design ng mga buildings nila. Parang mga asul na igloo, tas transparent pa. Bagong-bago pa daw tong resort na to mula na magbukas sila sa publiko. At dahil bulbundukin ng lugar na to, so walang signal dito sa may Sea Cafe na area. Pero wala namang problema sa amin kasi may dala kaming Starlink dish at walkie-talkie at meron ding Starlink internet ang cafe mismo. Kagandahan pa sa resort na to ay may mga solar panels sila kaya kahit mag-blackout pa ang lugar na to ay may kuryente pa rin sila. At pagkatapos naming gumising ay nagpicture-picture muna kami dito sa labas bago kami nag-agahan. Maganda ang amenities ng resort na to at may jacuzzi pa dito sa gilid. Tapos ang lamig pa ng supply nila na tubig. So pagkatapos namin magpa-picture ay kumain agad kami ng agahan kasi marami pa kami mga tourist spots na papasyalan dito sa San Remigio. So dito kami kumain ng agahan guys. Ito yung restaurant nila na nakatayo sa ibabaw ng burol. At napakaganda ng view dito habang kumakain kami kasi nakikita mo yung mga nagtataasang bundok ng Igbaras at ng Antique. At pagkatapos naming magagahan ay umalis agad kami dito sa resort kasi papasyalan namin tong mga ibang tourist spots dito sa lugar. So sa di kalayuan ay bumaba na kami kasi pupuntahan namin itong isang resort dito sa Aningalan na ang pangalan ay Monte Valle. So kailangan naming iwan yung sasakyan sa kalsada kasi maputik ang daan dito at lubak pa. Mga nasa 20 minutes din yung nilakad namin bago namin narating ang entrance ng Monte Valle. At kahit medyo mainit yung lugar pero na-enjoy pa rin namin yung tanawin dito kasi ganito talaga yung lugar namin sa Mindanao. Maraming mga lupain na pwedeng pagpastulan ng mga kalabaw at baka. At pagkatapos ng ilang minuto na paglalakad dito sa malawak na lupain ay narating na namin finally ang entrance ng Monte Valle. Ito sana yung resort na titirahan talaga namin kaso nung mag-inquire kami ay hindi sila nag-reply kasi masama yung panahon bago kami dumating dito. At isa sa mga rason kaya pinuntahan namin tong lugar na to guys kasi merong mga replika ng dinosaurs dito na alam namin na mai-enjoy talaga ni Bella. At isa din to sa mga attraction nila itong 5,000 artificial roses. Umiilaw to paggabi kaso umaga kami nakarating kaya di namin nakita kung gaano kaganda to. Then kung gusto mo naman ng konting adventure ay meron silang ATV dito at meron din silang rope bridge dito na pwede rin sa mga bata. At kung gusto nyo namang mag-overnight dito ay ito yung mga tipi houses na pwede nyong pagstayhan. So no wonder na marami talagang pumupunta dito kasi kita nyo naman sa video napaka-cinematic talaga ng view dito guys. So nagtambay lang kami dito ng mga 30 minuto, then pagkatapos ay umalis kami at pinuntahan namin itong pinakamalapit na strawberry farm. Mga walking distance lang ito mula sa Monte Valle Resort. Nang marating namin yung gate, napansin namin na sarado siya pero di naman nakalak kaya pumasok na lang kami. So technically trespassing tong ginagawa namin. Pero nung nakita na namin yung mga bantay, pinapasok naman nila kami kasi open naman daw to sa public tong lugar na to. Nagkataon lang talaga na nung pumunta kami dito ay nagbi-maintenance sila kaya sinarado nila yung lugar. At maganda rin ang amenities ng lugar na to, pwedeng-pwede sa mga bata at maraming mga strawberries na nakatanim sa paligid. Kaso nga lang nung pumunta kami dito ay wala kaming nakitang strawberries kasi na-harvest na nila at mayroon ding bagyo na dumaan. Pero na-enjoy pa rin namin yung lugar kasi nag-ikot-ikot lang kami dito at kumuha kami ng mga pictures. At yung tanawin dito ay maganda rin kasi naka-locate itong lugar na to sa tuktok ng burol. At pagkatapos ng 1 oras ay bumalik agad kami sa kalsada. At dahil nagutom si Bella kaya napagdesisyonan namin kumain muna. So nakita namin tong magandang restaurant na to na ang pangalan ay Banglidos. Nasa unahan lang ito ng strawberry farm at maganda rin ang view dito kasi overlooking din niya yung mga bundok sa paligid.
At kahit medyo social tingnan tong lugar na to, pero namangha kami sa mga presyo ng mga pagkain nila. Kasi hindi masyadong kamahalan at napakadami pa ng serving. At kung gusto mo namang mag-ikot-ikot sa paligid ay may enjoy mo rin kasi marami silang mga replicas dito na nasa malapit lang. At kung trip mo namang mag-trail ay pwede naman kasi may mga hagdanan naman dito at pwede kang bumaba sa Borol. At dito nagtatapos ang video namin today at isa na namang lugar ang na-discover namin na sobrang lamig at napakaganda pa. So kung trip nyo ang lugar na kabundukan ay isa ito sa lugar na marerekomenda namin. So dito lang ito sa Aningalan, San Remigio. So ano pang hinihintay nyo? Puntahan nyo na to!